Minsan sa isang maliit na bayan sa baybayin ng Laguna, mayroong isang panata, isang kultura na nasimulan, isang hanap buhay. At ako si Isaias Santos Gagawas. Ako, si Tia Carlos Gonzalez. At narito kami upang ipakita sa inyo ang kultura sa bayan ng Paite. Narito tayo ngayon upang tuklasin ang mayamang kasaysayan ng bayan ng Paite, ang mga tradisyon nito. At narito si Rex N. Estores upang ipaliwanag sa inyo ang kasaysayan ng bayan. Taong 1580 bago pa man dumating ang mga Franciscano sa bayan ng Paete, ay kilala na ang bayan ng Paete sa magagaling mag-ukit. At usually, ang trabaho ng mga taga-Paete noon bago pa man sila matutong mag-ukit ng santo ay gumawa ng mga muebles, mga furniture sa bahay, yung mga kagamitan na napapakinabangan sa loob ng bahay. At taong 1602, dala ng mga paring Franciscano ang misyong San Lorenzo. Itinuro ng mga misyonaryo ni San Lorenzo Diacono na ang pag-uukit ng mga banal na imahe. So sila yung nag-influence sa mga taga-Paete na mag-ukit ng mga santo bago pa man sila maging husay umukit ng iba't ibang mga sculpture or mga visual arts. At sa bayan ng Paete, bago man ito tawaging bayan ng Paete, tinawag muna itong Pueblo de San Lorenzo, kung saan ipinangalan sa isang santo ang bayan ng Paete bago pa man maging Paite, ang tradisyonal na pangalan ng bayan. Ang Pueblo de San Lorenzo noon ay nasa pamamatnubay ng mga Franciscano, gayon din ang mga paring Franciscano ang namumuno sa simbahan maging sa pamayanan. Sila ang sumusunod ng mga mamamayan kung ano man ang mga aktibidades na gagawin sa loob ng bayan. At ang bayan ng Paete noon ay pinalitan sa pangalang Paete. Bakit? Nang may dalawang parang Franciscano ang naglalayag sa lalawigan ng Laguna de Bay at binabaybay nila ang mga bayan sa Laguna. At ang Paete, na siya ang naging pangalan ng bayan, ay nagmula sa pagtatanong. Tinanong ng mga paring Franciscano nung dumaong sila dito sa bayan ng Paete kung anong bagay ang hawak mo doon sa taong nag-uukit. At tumugon yung nag-uukit ng Paet na may tunog na EH sa dulo. Nang sa gayon, ang akala ng tinatanong sa kanya ng mga paring Franciscano ay kung anong bayan ito. Ay dahil sa pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, sumagot ang mga natives ng Paet. Yun nga, yung tunog na EH sa dulo. Kaya naging Paite ang naging pangalan ng bayan. Gayun pa man, sa pamamatnubay ng mga Franciscano sa kanilang pagkapatupad ng mga batas sa simbahan ay nagkaroon ng malaking importansya ang pagkakaroon ng pangalan ng isang bayan. Bakit? Ang karamihan sa mga bayan ang karamihan sa pangalan ng bayan sa bansang Pilipinas ay pinangangalan sa isang santo. Halimbawa na lamang sa San Lorenzo, halimbawa na lang San Mateo, Bulacan. Pinapangalan sa iba't ibang pangalan ng santo yung kanilang bayan. Binibigyang pagkilala ang pangalan ng santo, ngunit nang sa Paete ay na-retain ito bilang Paete, bilang pagkilala sa malaking industriya ng pag-uukit sa bayan ng Paete. Yun nga yung chisel, Paet, yun ang naging pangalan or yun yung birth name ng tao. Ngayon naman, kasama natin ang isa sa mga tanyag na mag-ukit sa bayan ng Paite. Papaano nga ba niya na ipagpapatuloy ang tradisyon ng pag-uukit sa ating bayan? Magandang umaga po sir. So, meron na po kami 5 katanungan para sa inyo. So, ilang taon na po kayo sa larangan ng pag-uukit o paggawa ng furnitures? Hindi ko maano yung eksakto pero 9 years old doon na nakapagpapakita ako ng mga simpleng routine. Palayok na sumbra na sumbra design na simple lang sa kaya na siyam na taon. So, bakit po ito yung nagustuhan niyo pong hanap buhay o negosyo? Unang-una, ay na rin yung pinagisnan dito sa Paite. Tsaka, yun din yung hanap buhay ng pamilya namin. Simula pa lang. Kaya, hindi ako nahirapan na mag-umpisa sa ganitong negosyo.
So paano po kayo natuto o nagsimula sa ganitong hanap buhay? Dito kasi sa Paite, ang mga bata mula sa yung mga nakikita nila ng gupit. Kaya madali para sa ating yung matuto eh. Bonus na lang kung talagang may talent ka. Tapos dito ka naman. Ano-ano po ang mga naranasan yung challenges o kinaharap na problema sa trabaho or negosyong ito? Unang-una yung supply ng kahoy natin. Alam naman natin na nagkaroon na pagkalasa ng ating bansa. Kaya medyo nagkaroon ng limit yung supply ng kahoy dito sa atin. Pangalawa, yung bago lang ako magsisimula, yung marketing. Kaya swerte rin, nasali ako sa Paite Artist Guild para may promote din yung sarili ko at saka yung grupo ng Paite Artist Guild. Para yung Paite, may paalam natin na tayo ay public capital na marami naglulit dito sa ating bayan. Ano po, paano nyo po ito nalampasan o napagtagumpayan? Unang-una, siyempre, kasal, Panginoon, tapos yung pagtsatsaga, kung talagang mahal mo yung ganitong trabaho, siyempre, gagawin mo lahat para malampasan mo mga trials kasi bago mo makita ang success, talagang marami na pagdadaanan. Lalo na nga yung kombinasyon ng sipag, tsaga at panalangin. Ano-ano po ang may papayo nyo sa aming mga kababayan na nagnanais na pasukin din ang woodcraft industry? Oo, kasi maraming kabataan dito sa atin. Pagpag maraming ganitong trabaho, kasi mahirap suportahan yung pamilya. Pero hindi, nagkamali rin ako kasi yun din nakakala ko kasi parang naipamulat sa atin na walang masyadong kinabukasan sa ganitong trabaho. Pero ito pala ay isa sa pinaka magandang trabaho kasi ang industriya ng pag-uukit ay talagang unang-una nakakapit na sa pangalan ng ating bayan niya. Noon pa man, kilala ng Paite pag-uukit. Kaya yung industriyang ganito ay talagang ano pa rin. Masasabi kong ganda rin ang takbo ng pamumuhay kung masipag ka kasi hindi ito na mawala lalo na sa ating bansa ay yung binanti ang mga Katoliko at saka hindi rin lang sa paggawa ng religious siguro sa mga sa mga portrait na kasi marami masasabi ko lang na ang pag-uukit ay talaga may future ka dito kasi alam naman natin yung pag-abroad ano yan medyo may edad ka na ay di siyempre ang alam ng mga kumpanya ay mga mas bata dito sa pag-uukit hanggat makakapag-ukit ka at may edad ka na hanggat kaya mong umukit kakapera ka. So yun lamang po yung aming mga katanungan. So maraming salamat po sa pagsagot sa aming mga katanungan. Maraming salamat din. Thank you po. Thank you.
Higit ngang kahanga-hanga na ang bayang ito ay hindi lamang sa sining mayaman, ngunit pati na rin sa kasaysayan. Nawa may pagpatuloy pa ang mga layunin ng mga manlililok sa bayan ng Paite. Nawa ito ay kanilang maipamana sa susunod na henerasyon. Muli, ako si Josiah Samuel S. Cadawas at narito rin si Giancarlo de las Reyes at ito ang Lilok na Pamana.